Good evening, and we are live. Hello po. Yan, habang hinihintay natin yung ating guest for tonight, share muna tayo. Hello to everyone. Isa pong mapagpalang gabi ng Sabado. Pagpasensyahan niyo na po yung boses ko at recover pa tayo sa sakit. So, share natin yung screen natin while waiting. Yan. Here you go. At share. Hello po sa mga magjo-join sa atin for tonight. Please help me by sharing yung live po natin today po. Ayan. So, ayan, nag-join na po yung ating guest for tonight. Hello po. Hello po. Hi, Hello po. Mami. Hello po, teacher. Hello po. Good evening po. Mami, okay lang ba kung i-remove natin yung blur ng background para kita silang lahat? Okay lang kahit ano. Kahit kita yung background natin. Nabu-white Ano out kasi sila yung face ba ito nila. pa? Paano ba to? Ayun lang. Nagal Paano ba? Yan si lang sa Paolo. bata. Baka si Paolo. So, Oo. well, Kasi baka ina-arrange po nila. sir, Okay. Ayan. nagulo sila. Mami, ano? Sabi nga, kanina. Hello Siya. po. Ayan. I-mute ko muna kayo habang figure out nyo dyan. And while we're waiting dun sa mga magjo-join sa atin, hello po sa inyo. Tsaka yun, share ko din. Hi, Mami Sil. Thank you for joining with us tonight. Share ko lang muna. Help us by sharing in groups po para maraming makapanood ng story natin and episode natin tonight po. I hope all of you are safe. Okay naman po ang bawat isa. Yan, share muna tayo. Share sa mga group. Para may mga gusto magtanong. Ayan, maka-join sila sa atin. Ayan, ang galing, Mami. Okay na, na-set up na. Pero naka-mute pa naman. Mute ko muna kayo, Mami. So, as I try to, welcome our guest tonight. Ayan, help niyo po kami by sharing po yung post natin na to, yung FB Live natin. Para mas marami pong makapanood at ma-inspire din po sa story natin for tonight's Awesome Minds feature po. But before that, kaya ito po yung naka-flash sa screen, no? Siguro napanood nyo na po or dumaan na po sa news feed nyo yung mga recent news nga po, no? About yung sikat na, isa po siyang TikTok user with, I think, millions ang followers niya. Si Emma Nachensa na anak ni Kuya Kim Atienza, yung reporter and former politician po natin na anak din po ni Mayor Lito Atienza. Yun na, so pumanaw po yung daughter niya um, due to suicide, no? So medyo nakikiramay tayo doon sa pangyayaring yun. And again, nandun pa rin po yung pagnanais natin. And kaya natin ginagawa itong mga gantong bagay because we want to shine a light to educate and empower more people talaga about neurodiversity, about inclusion, about acceptance of whatever they're going through, to teach more people about empathy and collaboration para mas maging successful po tayo as a community. Hello po sa mga nagjo-join. Hi po, Mami Lee. Thank you for joining. Hi, Miss Faith and Miss Mir and Miss Agripina. Thank you po sa pag-join. Help us by sharing po sa mga groups or sa mga Facebook wall po ninyo. So, ayan po, no, yung siguro i-repost ko din siya as a response nga po dun kasi medyo marami. Lalo na sa TikTok, I guess, maraming mga videos and yun talaga, parang pay tribute sa kanya, no. So, again, yun po yung isa din sa mga sinusulong natin, mental health po, advocacy for mental health for everyone, childhood trauma, yung understanding how we do our parenting and how we can improve by learning more talaga, learning from each other, learning from our community. We're open to collaboration and feedback to learn and practice best about parenting, about relating to each other, about showing kindness to each other po.
So, ayan, ang ating awesome brothers for tonight. Salamat po sa mga nag-tune in. Salamat po sa inyo na nagbigay ng oras para po makinig, makapakinig at makilala po natin yung awesome brothers po natin for tonight. So, ipipresent ko muna yung short clip actually. They were first invited po. This year lang din to yung ano po nila, feature po nila sa Care of Milo po ito eh. Hold on lang hanapin lang natin. Ay, nakamalaki pala siya. Ayan. So, para po sa mga interested po or curious din, ito po yung na-feature din po sila sa My Studio MNL or Manila po. Yun po yung YouTube channel and they were interviewed by Teacher K Talks. Yan. This year lang po ito. Tingnan natin kung magpi-play nga siya. Ay, nakamute pala. Kumbaga, unang-una kaya binigay sa akin ni Lord na gano'n kasi tatlo kasi sila. That time pa kasi, my husband was also diagnosed with depression and mild psychosis. So, nag-winaway ko din kung sino ang pipiliin ko sa kanila at kung sino yung uunahin ko sa kanila. Hindi ko talaga kaya kasi nga, tatlo sila, yung burnout ka na. Para matulungan mo sila is you first accept kung ano yung sitwasyon meron ka. Gumawa ka ng way para matulungan mo yung sarili mo at matulungan mo sila. Yan. Ipopost ko muna siya dito sa part na to. Pero napakaganda po nung interview na to. If you had time po, you can go straight to My Studio Manila po and check out yung ang gaganda ng mga na-feature na story dyan. And they do it yearly. So shoutout natin si Mayor Vincent Rocha. Ayan, na siya pong pasimuno. Isa sa mga pasimuno ng nung event or nung opportunity po na yon na more for sharing advocacy talaga. So, hold on lang. Babalik lang natin yung screen po natin. I-introduce muna po natin yung ating guest. Okay. So, nakakatuwa kasi since I open nga po itong segment ng Awesome Minds, ito po yung first time that I will be able to guest, magkakapatid po. So, yung learning together and understanding yung successes and challenges and, everything that comes with it po. Sobrang exciting po. So let me introduce po our guest for tonight. So ayan, follow niyo rin po yung page niya. Ang ating Superwoman Mommy, si Ate Sue. Yun po yung kanyang name sa sa page po niya, si Mommy Sue, si Mommy Merlinda or Ate Sue po. Yan, sa Facebook page. At isa po siyang magaling na baker. So kung naghahanap po kayo na, ang gaganda po ng kanyang mga ginagawang cakes po, talagang makikita mo yung craftsmanship, yung passion, yung dedication niya sa bawat client and bawat cake na ginagawa niya to bring talaga yung pag-share talaga nung yung love niya for it. So hindi lang siya basta business pero alam mo na nandun yung puso ni Mami when she's doing cakes. Nakikita ko kasi yung mga post mo, Mami. So, yan, follow niyo po yan si Mami. So to introduce niyo po, ayan, yung ating guest for tonight. So, sila nga po, Awesome Brothers, okay? Ang una po natin, sa panganay muna tayo, no? So, introduce muna natin si Kuya Paulo. Yan, si Kuya Paulo po, the initial diagnosis is ASD with language impairment and learning problem, restrictive repetitive behaviors and social communication. And he was diagnosed about, sabi ni Mami sa chikahan namin, binabrowse ko ngayon, he was diagnosed about December 2020. So, parang almost 5 years from now, Mami, for 5 years, nung nakuha yung diagnosis ni Kuya Paolo. He's currently 14 years old at grade 6 po, full inclusion sa Pasolo Elementary. Actually, sila pong tatlo ay nag-aaral sa Pasolo Elementary School. Yon. And nakakatuwa si Kuya Paolo because Kuya Paolo is currently the president of the Supreme Elementary Learners Government or SELG. Yun, as part of yung extracurricular activity. And member din po siya ng Journalism Club under radio broadcasting. Ang galing, nakakatuwa. He's currently undertaking occupational therapy. Kuya Paolo, say hi. Ay, mami, pwede nang i-unmute yung sarili nyo ha, kasi kanina nakamute eh. Yan.
Hi, Kuya Paolo. Sabi, Hello. hello Yan. everybody. Yan. Salamat po. So, I'll call you again later. Introduce ko naman yung middle child po ni Mami, si Leo Antonio, is currently 10 years old po and grade 3 full inclusion naman. Hi, Leo! Siya po talaga yung original na naging client Yes. pandemic time. Doon kami nagkakilala ni Mami Merlinda. Pandemic time 22, kasagsagan po noon ng pandemic. Nang maging Yes. client ko sila under my clinic sa Word Abilities. Tapos, nagkaroon ng mga challenges and difficulties, so they had to stop. Pero nung na-meet ko sila ulit ngayon, nakakatuwa yung progress talaga ni Leo. Sobrang hands up talaga kay Mami doon sa effort niya and sa pagtutuloy niya kahit na very challenging yung situation. So, going back to Leo, he's grade 3 full inclusion and school representative for para games for the category of athletics. So naka 100 and 400 meter dash competition na siya and he'll still be competing sa division level this coming November 4. So i-cheer and pagpipray ka namin, Leo. Diyan. Say hi to the audience. Hi, Lea. Hello. Yan si Leo. Ang kanya naman pong diagnosis ay natanggap niya ng January 2021. So, halos kasunod lang nung kay Leo, no? December 2020, tapos January 2021 siya. And yung diagnosis naman po ni Leo is ASD level 2 with language impairment requiring substantial support in social communication, intellectual impairment, and restrictive repetitive behaviors. And yung bunso, hi Lucia! Say hi Lucia! Hello! Si Lucia naman po, August 2021. So parang 7 months, parang ganun, from January 2021 ni Leo nung na-diagnose siya. And Lucio is currently 7 years old and grade 2 full inclusion sa sa Pasolo Elementary School. Tapos ang kanyang diagnosis po ay ASD level 3 requiring very substantial support in social communication, restricted repetitive behaviors with language impairment. So, ayan po, no, si Mami Marlinda or more known as Ate Sue sa kanyang Facebook page. Hi, Mami, bati ka naman sa ating mga, followers at sa ating mga nag-join ngayon. Hello po. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Teacher Joy. Hello po. Excited ako and natitense. This is the first time ko to na live. Okay lang yan, Hindi ako Mami. nag-FB live. Pero Oo. thankful and grateful na hopefully marami ma-inspire. Totoo po. Yun talaga yung gusto nating Yes. ma-share sa mas maraming tao. Yung ma-empower po sila that they know na, di ba, may ma-existing ganyang story. Yung before na naalala ko nga, Mami, yung medyo famous kasi galing siya na PBB ex-housemate, si Cabral, yung female, meron siyang 2 kids with in the spectrum. O, di ba? Pero sorry, si Mami Merlinda ay may 3 kids, di ba? Pero it's not na like it's a competition. Pero we can see na kahit na typical families and persons lang, they strive their best talaga to provide for their kids. So, gusto ko muna sigurong unang tanungin si Kuya Paulo. So, may mga piniprepare kasi akong mga questions that I usually ask naman din po sa lahat. Okay? So, yung unang question ko actually is, at makakasagot si Kuya Paulo, is kapag tinanong ka, or ikaw, Kuya Paulo, anong idea mo when you hear the word autism, Kuya Paulo? Para sa'yo, anong meaning niya or anong ibig sabihin niya pag naririnig mo yung word na autism? for me, autism is a spectrum, not actually a disease that can be cured by any type of medicine. It is actually a spectrum that is hindi siya ganun na yung tipong pag may case ka ng autism is wala ka ng purpose sa mundo. May purpose ka. Kaya ka nagkaroon ng spectrum na ganyan is meron kang purpose at meron kang advantage na kakaiba para sa normal na ibang tao. Thank you for sharing your understanding. O try naman natin sa pagkaintindi mo naman, Leo, ikaw naman. Pag narinig mo yung salitang autism, ano naman para sa'yo yung naiisip mo or ano sa tingin mo yun? Yung autism ay para sa brain mo, parang nako-connect ka sa mga autism, yung mga parang dito, yung Okay parang lang. kapag nanonood ka kasi, edi daldal ka ng daldal, parang kang parot. Kaya,
Oo. pero kapag nasosobra ka na sa nood, papagalitan ka sa nanay mo. Cute. Ngumiti ka. Nakakatuwa. Oo, okay lang yan, mami. Sobrang Tinatanong ko sila nakakatuwa. kanina. Ayaw nila ako Oo. sagutin. Actually, Oo. kinakabahan ako sa Ikaw naman, Lucio, pag naririnig mo yung salitang autism or autistic, anong naiisip mo or anong meaning? Angry. Angry. Ay, Okay. Angry pag naririnig niya yung word na yun. So, nakakatuwa kasi in their own ways and level. Yun din kasi, 'di ba? It's challenging kapag mas bata pa. Pero naiintindihan nila na meron silang mga special services, yung special education needs or special needs education services na natatanggap sa school, 'di ba? Nagte-therapy sila. So, naiintindihan nila yung mga ganong klase ng bagay. Pero yung how it relates to them, yun nga, yun pa yung isang gusto nating i-push forward yung awareness and understanding. Okay, sunod tayo dun sa ikalawang tanong natin. Si Kuya Paolo ulit yung uunahin natin na, Kuya Paolo, sa memory mo, sa alaala mo, nung medyo mas maliit ka pa, ano yung ngayon, looking back, pag tiniisip mo, ano yung mahirap na part noon, nung growing up ka? Para sa akin, hindi sa maliit po, yung stand ko ngayon. Ang pinaka-challenging para sa akin ngayon is that to connect with normal student and to go with the flow nowadays. Mhm. Kasi ako, although wala naman talagang masama na maging different, pero minsan it's hard na maging connect sa mga taong nasa bandwagon. So you're just trying to find a way to join with them. At minsan, kailangan mo nang sirain yung sarili mo para na maka-join sa kanila. Mas masakit. Which is, yun yung pinaka-challenging ko. I'm trying to find a way to fit to the bandwagon today kasi if you don't fit with the bandwagon today, you will get hurt very much. So that is the challenge I'm facing today right now. Mhm. Ang galing. Thank you dun sa pag-share mo ng understanding. And tsaka yung mami, yung feeling ko sobrang nakakatulong yung mga extracurricular niya na mas mag-open up pa siya. Yung realities ng ganun. Tapos tinatanggap niya yung challenges. Sobrang impressive si Kuya Paolo dun sa tinatry niya. Tapos tama yung mga yung na-experience niya tsaka naiisip niya na mahirap mahirap siya kasi it's either pag nag-fit in ka, yung self mo sometimes parang you na Naluloko. nawawala. Oo, nawawala mo siya kasi nga gusto mo na mas makasunod sa karamihan, parang gano'n sa mga typical, 'di ba? So, mahalaga nga yun, and tama na masabi niya na yun yung isa sa mga challenging. So, we hope na you'll be surrounded with friends na talagang makakatulong sa'yo sa journey mo. Yung mga real friends talaga na hindi maglo-look down sa'yo regardless kung ano mang diagnosis or challenges na meron ka. But yung mga true friends that will see you for who you are. Yun, alam mo yun, mami, parang ang simple lang niya, pero di ba parang yun yung pinaka-basic na gusto ng isang magulang para sa anak niya, na Yes, magkaroon siya at exactly. makatagpo siya ng mga tao, ng mga kaibigan, 'di ba, ng mga papaligid sa kanya na itatrato siya as fair, 'di ba? Yung Yes. i-appreciate yung bawat isa, yung pagkatao ng mga anak natin for who they are. So, nakakatuwa yung share mo na yan. Tatanungin ko lang din si Leo. Ikaw, Leo, ano sa tingin mo yung mahirap pa sa ngayon para sa'yo? Anong naiisip mo na ngayon nahihirapan ka pa sa gantong bagay? Ano mga challenges mo? Ang mas mahirap kasi, yung takbuhan. Kasi, Kasi, sa 400 meters, parang na ako yung puso ko ay aktibo na. Ay, ano kumakabog po? yung dibdib mo. Nasa Oo. parang hinga na hinga pa ako. Lagi Oo. lang parang napapagod ako. Parang lang ako Oo. aso eh. Pero ang galing kasi nakatapos ka ng 100 meter, tsaka nakatapos ka din ng bukod 400. doon, yes, 400 meter. Tapos meron ka First pang time po niya. upcoming. Correct. Division level naman po. Bali, yung unang competition po niya, district level. Tapos nakakatawa kasi nakapasok kami ng division level. First time po niyang sumama. Dapat po kasi kasama rin si Kuya Pao, kaya lang medyo busy po siya sa academics sa school activities. Kasi nga po under pa rin sila ng SPED. So nung sinama po si Leo, natutuwa talaga ako kasi first experience tapos nanalo. Masaya din siya. Makikita mo din kasi yung
joy nila every time na nakaka-achieve sila ng something with their own effort. Mm-mm. How about ikaw, Lucio? Para sa'yo, ano yung mahirap sa ngayon? What's hard? Sa writing ba? Sa subjects ba? Saan yung mahirap sa ngayon? Subject. Sa mga subjects niya, oo. Kasi nagsisimula pa lang si Lucio. Siya yung pinaka-youngest. So, yung mga challenges na yun. Alright, eto naman yung na next na question ko. Para naman sa'yo, Kuya Paolo, ano naman sa tingin mo yung parang pinaka-interesting or parang nakikita mo na strength or kalakasan mo sa ngayon? For me, ang pinaka-interesting part sa akin is even though my age is a 14-year-old, I observe myself the way I think is like an adult. And that thinking makes my mind wider and inspire more people. And sometimes nako-comfort ko sila sa mga katulad niyan po, may struggles yung mga friends ko sa school about sa syempre mga pa-high school na minsan nagkakaroon sila ng relationship, academics, minsan sa parenting. So nanghingi sila ng advice sa akin. Nagtatanong ako, bakit ganun yung mood nila. So I'm asking for them why their mood is like that, and they're telling me the stories and I'm giving them advices which help them a lot. Kaya paminsan ang payback nila sa akin, nakikita ko yung post nila sa TikTok o sa FB na very inspiring daw ako. Which is Oh, yun ang nakakatuwa naman. Totoo, in fairness, you are so inspiring. And agree ako nga na you are way ahead of your age. Kasi nga, you sound so mature and kung mag-isip. Yun talaga, minsan yung mga situations na nangyayari sa life natin, they tend to teach us more and minsan yun, napapabilis yung growth natin, yung maturity natin because of all the experiences. Nakakatuwang makita kung paano si Kuya Paolo, mami, sa pag-iisip niya, dun sa pananalita niya. Ang dami actually nagko-comment. Sabi nga ni Mami Lee, ang galing-galing mo kuya, saludo ako sa'yo. Tapos nag-comment si Mami Lee sa sinabi ni Leo, huwag kasing nood ng nood. Leo kanina. Pero nakakatuwa kasi you can see that Leo is still, yun nga, mas nagtatry siya Yes. ng effort na mag-communicate, Mami, di ba? As Opo. compared to before, na sobrang mahiyain talaga back in Wala. pandemic. Pag naaalala ko siya, sobrang tahimik talaga. Parang bihira mo siyang maririnig na sumagot or mag-participate verbally during our session before. Pero ngayon Yes. nakakatuwa. Sige, si Leo naman. Ikaw naman, Leo, ano sa tingin mo yung isang strength, kalakasan, or gustong-gusto mo ngayon sa mga nangyayari sa life mo? Minsan kasi, lagi na lang ako nang bubuli sa kaklase. Hindi naniniwala kung president si kuya. Inis na ako sa buhay ko. Hindi yun. Pero ikaw, ano para Well, sa'yo yung strength mo? Yung ngayon, yung natutunan mo yung dun sa pagtakbo mo, sa tingin mo ba, isang bagay ba yun na interesting or isa na gusto mo talagang i-achieve? minsan kasi nahihirapan pa ako sa pagtakbo. Yung parang leg ko, parang nasasakit sa pa ako. Pero ang galing kasi kung kakasimula mo lang siya, ang ganda na nung So, hindi ako achievement mo. tumigil. 'Di ba? Sabi po ng teacher, coach niya kasi konti lang talaga yung practice namin. Parang 3 beses lang yata, tapos habak ka agad. Ang maganda kasi sa kanila, yung focus. Once na binigyan mo sila ng instruction at saka focus, para silang mga horse na may blinders. Doon lang talaga. Huwag lang siya talaga malilito kasi malolo siya sa track. Pero once they are oriented before the activity, talagang focus sila, matatapos nila yung dagdag na Totoo. lang yung makaka-boost ng confidence nila yung moral support and yung cheering na ganyan. Kaya natapos niya yung Although, yun nga, kumbaga, malaking challenge yun sa kanya kasi wala kaming ganong activity. Although naglalaro sila sa labas, they have the time to play. Pero yung ganong klaseng sports, first time yun. So, yun, tuwang-tuwa talaga siya. May ano pa siya nun eh. Nag-vlog pa siya nun eh. Oo, pagkatapos no, no. Pero talagang big achievement naman siya for someone po na first try, nga, three Yes. exposures lang kumbaga. Tapos compete ka na agad. Tapos gano'n naman yung na-achieve mo. So nakakatawa talaga. Ikaw naman, Lucio, ano yung something na gustong-gusto mong ginagawa? Same. Same? It's ayun. Dali.
Ano yung Anong gusto ko interest mo ngayon ginagawa? or something na gustong-gusto mong ginagawa? Ito po, Ayan. Build na. kain lang. Kain. Kain. Bukod sa pagkain, talaga pong kasama yung pagkain. Kasi parang Oo. one time, may parade sila sa Cub Scout. So, si teacher nag-send ng list kung anong dadalhin. So, you bring water, you bring bond paper, ganyan. Tapos sabi niya, Ma, bakit walang baon na kasi? Sabi ko, hindi na, automatic na yun. Ito yung ano Oo. niya, Ginagawa niya pinagkakaabala. ngayon. Oo. Saan Opo, siya kung gawa? ano-ano mga Puzzle mat, mami? Puzzle mat? Di po, yung Gaken It's blocks. a Japanese building Work blocks. siya, ma'am. Tama, Gaket Okay. Black. Gaken blocks. Kung ano mga Bago lang. Bago lang yun, mami, na interest ni Lucio ngayon. Recently Hindi lang. po. This year, actually, hindi last year pa. Pero nag-start kasi Oh. sila sa Lego. Di ba ganun pala yun, no? No, may kanya-kanya silang interest. Nag-start sila sa dinosaurs, sa cars, Lego. Tapos ngayon, ito na sila. Oo. Silang Nag-evolve din. tatlo. So, they share, Ay, mami, si Lucio yan. Si Lucio yung Lucio po at interest. saka si Leo. Si Kuya Pao Yaan. more on Lego. Oh, okay. Medyo mas challenging kayo. Ayan, nagkakais sa atin si Mami Dim, si Inay Bren, si Miss Hello po. Berber po. Hello po sa inyo. Gusto ko ampunin yung panganay mo, sabi niya ni Mami Lee. Talaga ba, ma'am? Ayan. So, nakakatuwa po. Ngayon, tatanong yung next na question ko naman is for, ayan, sa inyo po. Naku, may tissue ba tayo dyan na malapit mariso? Kasi kayo na yung susunod na, yung katanungan ko na next is para po sa inyo. Sa bawat isa sa kanila, mami, ano po yung naaalala niyo po nung paano sila before the diagnosis? Si, si Kuya, yun nga sabi ko nung sa unang interview, wala talaga akong alam regarding autism. Hyperactivity, parang ADHD pa lang yung ganon before, way back kasi 2011 siya pinanganak. Tapos growing up, hindi ako masyadong bothered kasi nga unang-una, mabilis ang development niya when it comes to everything. Especially yung learning niya. Kasi bibog-bibo, ang bilis siya makaano ng mga letter shapes, ganyan. Tapos nakakapag-construct siya ng sentence, like may nakita lang siyang truck, oh that's a big truck, may pag ganun na siya. Ang worried ko lang is very hyper siya na pag nanonood siya ng TV, hindi siya talaga humihinto hanggat hindi natatapos yung palabas. So talon siya ng talon, ganyan. Tapos para siya talagang bola, nagbabounce siya from wall to wall. Kaya yung kwarto namin, puro kutsyon yun. So yun ang medyo ko sa kanya. Naitanong ko rin yun sa pedya niya na okay lang po ba yun at his age? Like 4, 5 kasi magdi-daycare na siya, no? Na hindi siya pumipirme sa upuan. Sabi nung pedya, anong gusto mo, mami? Yung nakatabi lang sa isang sulok. Ako, mas okay ako sa akin yung ganyan. Sabi niya, active Ah, sila. At least hindi, alam mo na walang sakit or something ganyan. So, pinabayaan ko siya, parang nilet go ko. Kasi nga, sabi nga nung iba, di ba, yung mga nakaka-observe ng mga matatanda, lalaki kasi anak mo, kaya active, mga ganyan-ganyan. So, okay na. After 4 years, nasundan si Leo. Tapos dito naman si Leo, napakatahimik naman kasi niya. So, sabi ko naman, huwag mag-compare kasi magkaiba naman sila ng personality. Hindi porket magkapatid is same na sila. So, si Leo, tahimik lang talaga as in itira pa smile-smile lang siya. Yung pala delayed na pala siya. Kasi ah, 1 year old pa lang siya nakapagsalita ng dada. Most of the time, tawa-tawa lang siya, ganyan. Tapos ang napansin ko lang din, hyper din siya, pero ang ginagawa naman siya is, akyat naman siya ng akyat. Lahat ng pwede niya akyatin, from the table, chair, yung mga Durabox, yung mga gate, mga bintana, basta anywhere, doon naman siya. Tapos, kasi before, ang reliable yaya is TV or laptop, di ba? Although hindi pa naman masyadong uso ang yung gadgets YouTube na. mo. Yung mga baby Einstein na before eh. So, busy ma'am, di ba? Yung ganon. So, nakabukas lang yung kahit hindi sila nanonood, hindi sila nakafocus doon, pero nakikinig pala sila. So, maghapon nakabukas yung TV, ganyan, nakikita ko na lang sila yung bumabalik-baliktad. Nag-upside down na lagi, tutuwad-tuwad siya, tapos makita mo pag nakasandal sa wall, hindi yung likod niya nakasandal, kundi yung paa nakataas na ng ganon.
Tapos wala pa din, di ko pa rin siya pinapansin. Although bad din kasi province kami nakatira eh. Sambales kami before nakatira. Tapos after 3 years, nasundan naman to si Lucio. Dito na ako nag-bother kasi may pagganong-ganon na siya. Sabi ko, bakit nagra-rock siya ng ng body niya doon sa high chair? Gumaganyan-ganyan na siya. Tapos parang may anxiety separation siya na ayaw niya nagpapababa. Kahit katabi mo lang siya, gusto niya yung clingy ba, ganun. Much more pa nung nag-start na siya maglakad, may pag-untog-untog na siya, inuuntog niya na sa lamesa, sa wall, ganyan, iiyak na lang siya, gumagano. So parang, hindi ko maintindihan, ano ba itong mga, sabi ko, mga nangyayari. So doon ako na parang may kakaiba. Tapos nung nag-schooling na si Kuya Pao, like grade 2 na siya, yung teacher mismo ang nagsabi sa akin na, Mami, sabi niya ganun, parang si kuya yung behavior niya, hindi fit doon sa age niya, sabi ganun. Or before pa na pala, kinder pa lang siya noon, yung teacher din niya nagsabi na, nagsisisure po ba yung anak niyo? Sabi ko, ay, hindi po, bakit po? Ma'am, visit po kayo minsan sa classroom para makita niyo. Nag-hand flapping pala siya. Pag ganyan siya. Yung buong katawan niya nasi-shake pagka nagkakaroon ng recitation. Nagbabasa lang ng ABC, ng numbers. Gumaganyan siya, umaangat-angat pa yung pet niya. So sabi ko, parang kakaiba yon. Parang hindi yata normal yung mga ganon. So doon na nag-start. Pero di ko pa rin pinansin. Basta sabi lang nung doctor is, yun nga, hyper nga lang yung anak niyo ganyan. Baka natutuwa siya, hindi niya alam kung paano i-divert yung emotions niya. So nung nag-grade 2 na siya, yun na, in-approach siya talaga ako ng teacher na yung behavior niya at his age, like 8, 9, ganyan. Parang 7 years old pa lang daw. Pero mentally wise, nakakaintindi siya. May mga subjects lang talaga siya nahirapan like math. May na siya talaga sa math. Pero gusto niya science, ganyan. Tapos lagi nga siyang binubuli kasi nga Inglesero. Tapos, syempre, nasa probinsya kami, di ba? Mga ganun. So, siguro hindi siya makarelate. So, ako naman, nabother din. Tapos, in-observe ko sa bahay, ganun nga, continuous pa rin yung hyperactivity niya. Tapos, nag-flating yung eyes niya, ganun-ganun. Oh. Pagka natutuwa siya, tapos may ganyan-ganyan-ganyan siya. Marami, kumbaga, kay kuya, lahat talaga makikita mo, visible yung mga symptoms na nakikita natin ngayon na nag-a-appear. Tapos si Leo naman, tawa-tawa lang siya, ganyan. Tapos yung nagaganyan na siya. Tapos pag natutuwa siya, gumaganyan din. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko gano'n, bakit may mga ganun sila? So good thing, okay na yung social media before, may Facebook na no, nagpa-pop up sa screen na may one time na tsempohan ko lang yung autism na yan. Pero doon ko nakita yung ah sa behavior ni Leo na yung hihilain yung kamay mo tapos nagaganon-ganon. Kasi nga hindi nga siya sasalita. Akala ko mahiyain lang kasi si kuya madaldal. Tapos sabi ko siya mahiyain. So ganun, parang na-curious na ako doon. Tapos nag-ask na ako ng help sa isang general pediatrician doon sa lugar namin na i-assess sila na what's happening ba sa kanila. Good thing nga na meron siyang friend sa ah, developmental pediatrician dito sa PCMC na nag-ask siya na I have this patient, magkakapatid, ganitong ganyan. Pandemic pa na noon. So, sabi niya lang sa akin is mag-send kayo ng video na kumakain sila, naglalaro, nag-watch ng TV, ganyan. Mga at least 2 minutes lang per kid, tas yung per activity para daw ma-assess. So, ganun nga ang ginawa ko. Tapos, after na ma-assess, yun nga, sabi sa akin ng doctor na, yung mga anak mo, mami, may sign ng autism. So, parang meron sila. Pero, we need to confirm it pa. Kailangan talaga silang ma-diagnose face-to-face. So, pag pwede na lumuwas, punta kayo sa ganitong hospital, hanapin sa ganitong doctor, or basta magpa-check up kayo sa developmental pediatrician para ma-assess sila thoroughly. So, ganun yung ginawa ko. Lumuwas kami, pina-assess sila, and it turned out, kay kuya pa lang, naloka na kasi ang dami nakasulat. Actually, before pa kami lumuwas, napa-assess ko na siya online. Kaya lang parang hindi ako na-satisfied. Kasi nga,
napuputol-putol yung connection kasi Zoom lang din noon eh. So parang hindi ako kontento. Parang nandun pa ako sa point na hindi ko naman sinasabing in denial ako. Kaya lang hindi lang ako kontento doon sa assessment. Baka ako, yung time na ina-assess siya, naputol yung internet eh, pag ano. Kaya hindi, baka yun lang yung nakuha. Doon lang siya nag-base, parang ganon. So pinare-assess ko ulit. And it turned out nga na meron talaga. Tapos, ah hindi overwhelming para sa akin kasi hindi ko nga alam yung autism eh. Ano ba yun? Sabi, ay, ganun pala yun. May delayed na. Ano, autism na pala yun. Na may repetitive behavior, tapos nagtatantrum ng ganito, nagwawala, yung mga ganyan. May mga hand flapping, pati paa gumaganyan eh. Pagka natutuwa siya, tapos lakad siya ng lakad siya ng lakad. Kung natutuwa siya or balisa siya, lakad siya ng lakad. Tapos inuulit niya yung mga napapanood niya, na-memorize niya. Parang bilang first time mom, ano ba tong mga nangyayari sa mga anak ko? Ganun. So yun, nung pina-assess ko na sila, ganun nga nangyari. Tapos nung na-assess na, nakaka nakakadurog ng puso kasi 9 na siya. Tapos yung mga assessment na ginawa, grade 2 level lang siya, grade 1 level lang siya. Ultimo magpunit ng papel, hirap na hirap siya eh. Parang, ang laki-laki naman niya. Ano ba yun? Ano ba mahirap doon? Bakit hirap na hirap siya? Humawak ng gunting, humawak ng lapis, kubyertos, para siyang nananaksak. So during assessment, sabi ko, ay ganito pala ginagawa. Mami, marunong na ba siya maligo mag-isa, magtali na sapatos, mag-toothbrush? Sabi ko, parang yung simpleng bagay na yun, yung pala yung mga basis, para malaman kung nare-reach ba niya talaga yung development. I mean, yung milestone niya. So doon ako nag-isip. Tapos sabi, kailangan daw nag-school na siya, regular class eh. Sabi, small accommodation daw. Oh my God, small accommodation. So, ibig sabihin, parang private yun. Sabi ko, wala kami pang private. Sabi ko, gano'n. Um, sige, ipasok na lang natin. Parang, since ako mother, wala naman akong ganon na financial assistance or wala kasi akong income. Financial support from the father yung basis namin. Sabi ko dito na lang tayo and then kaya hindi nila alam na meron silang autism, na autistic sila kasi in-expose ko sila. Kasi nung time na nalaman ko na meron sila, ang una kong inisip, paano sila kung wala na ako? So, and this is the reality. So, mahirap sa magulang na nakikita mong nahihirapan yung anak mo. Kaya lang I don't have any other choice kundi i-expose agad sila sa reality. And then that's the part na yung parent, i-guide mo yung anak mo para malagpasan nila yung challenge na yun. Una-una, ang mahal ng therapy. Yung palang pag-consult mo sa doktor, mahal na talaga. So, nakaka-frustrate, nakaka-deprive. Kumbaga, durog na durog ka talaga pag malalaman mong ganong kondisyon ng anak mo. Pero hindi tayo dapat doon mag-stop. Kailangan yung mindsetting natin, positive agad. Hindi, magiging okay yung anak ko. Hindi, ayoko nakikita yung ganito yung anak ko. So you have to find a way. Lalo na ngayon, napakarami ng mga information, mga materials, helpful things na makakatulong sa mga bata even if na hindi pa tayo nagte-therapy or hindi pa na-assess. Kasi kung kilala naman natin yung mga anak natin, and ano ba yung gusto nating mangyari sa kanila in the first place? 'Di ba? So, matutulungan natin kahit nasa bahay lang tayo, mga simple household chores. And also, natutunan ko din during our journey is, if you are really dedicated doon sa mga anak mo and you really want them to, hindi ko alam kung anong term eh, kasi 'di ba autism hindi naman sakit. So hindi ko pwede sabihin na gumaling or sabihin na natin mag-progress Yes, or mami, mag-improve, mag-thrive. Opo, maging mag-thrive. successful sila, ma-reach po Yes, nila yung potential nila despite of anuman dami ng diagnosis, ADHD with autism man yan, or with language impairment, or whatever it is, mami. Gusto natin mag-thrive po sila. yes. Tayo bilang isang magulang, marami tayong pwedeng i-impart sa kanila na hindi natin dapat nakadepend na lang tayo sa therapy. Kasi ang therapy isang oras lang eh. Most of the time, 'di ba, sa bahay lang tayo. Kung observer din tayo and matyaga, resourceful,
una-una acceptance, di ba, ma'am? Pangalawa, acknowledging na ito talaga yung kondisyon. It's a lifetime journey. Yun ang pinakamahirap tanggapin eh. It's a lifetime journey. Kasi ang thinking mo kaagad, paano na sila pag wala ako? Si Kuya Pao, hindi mo mapaupo eh. Lalo pa si Lucio noon. Si Leo din, di ba, teacher? Nag-ano tayo, nag-online tayo. Nakikita ko yung expression ng mukha mo, talagang na-frustrate ka rin. In a way, nasasad ka kasi gusto mong makatulong, kaya lang yung bata hindi pa pala ready. So parang sa atin, naisip ko din na wag muna tayong mag-jump into conclusion na kailangan magbasa na siya kaagad kasi 8 years old na siya. Kailangan ganito na siya kaagad kasi ito na edad niya. No, kasi especially the learnings ngayon. Marami kasi ako nababasa na hindi pa nakakapagsulat yung anak ko. Hindi pa nakakapagbasa. Why don't we start on the basic? Na paupuin mo muna yung bata. Paupuin mo muna yung anak mo. Para pag nakasunod siya ng simple instruction, then it will follow. Although, hindi lahat katulad sa kanila. Si Kuya madaling natuto. 'Di ba? 1 year lang kami dito. Nakapag-babe na. 1 year lang ha. Look, 1 year lang. 1 year kami nag-puzzle. Thank you, Teacher Michael. 1 year kami nag-puzzle. Yung activity namin, naiinis na rin ako kasi ulit-ulit, mami, nag-puzzle kami. Mami, ganito, ganito, ganito. Yung pala, that's the thing para mag-babe siya. Concentration, mga ganon, di ba? Tapos after nun, saka na-develop, alam niya nang i-control yung sarili niya. Alam niya nang mag-behave siya. Yung susunod na mas mabigat na activity, kaya niya nang gawin. Ganun din kila Leo sa kila Lucio. So parang yung study kasi, di ba kahit matanda na kapag aral naman eh, di ba? Why not we start first the basic? And then, it will follow. And then yung katulad ko, wala, isa-isa lang ang therapy kasi mahal, di ba? Lalo ngayon ang daming social media. Nagre-research ako. Tapos nag-ask ako sa teacher. And let's be open up. Ano yung sabi nung last Saturday na seminar? Constructive criticism, Criticism. kailangan natin matutunan tanggapin yung mga ganon. Kasi masakit naman talaga ang katotohanan, di ba? Kasi yung imagine, tatlo sila, iba-ibang presentation. Tinatanong nila, paano ko daw na-handle? It's more on mind-setting, acceptance, acknowledging, and then yung exposure, malaking bagay yun eh. Kasi hindi tayo dapat nasa isang box lang, kung ano lang yung alam natin, ito lang. Mas marami pa yung alam yung ibang tao na pwede pang makatulong sa kanila, mas may improve, mas malaking bagay yun eh. At saka dun sila natututo yung exposure na explore nila kung ano yung skills nila, yung talent nila. And then I also learned na do not focus on yung hindi nila kayang gawin. Kung hindi yung kaya nilang gawin, and then i-support natin, i-enhance natin yun. Kasi doon sila magsasucess. Kasi kahit sabihin mo na hindi sila nagsasalita, like kay Leo, hindi niya ma-express through verbal, Words. Yes, through ma'am. words, yung emotions niya. Pero makikita mo sa facial expression niya, makikita mo sa kilos niya, nag-i-strive hard siya to achieve. Parang ganon. So, that explains na hindi tayo dapat ma-frustrate kasi most of the time, ang nakikita lang natin yung hindi nila kaya magawa. Kaya nalulungkot tayo. Kaya nasasad tayo. Why not tingnan natin kung ano yung kaya nilang gawin? Which is kaya nga awesome eh. Awesome and amazing talaga. Like, yung pag-explain ko sa kanila, si Kuya Pao, mahina sa math. Sabi ko, di magaling ka sa math. Like, for example, yung pinsan niya, ganito yung siya mag-solve. Nakatingin lang sa nakatingin lang sa kay Sami. Nasasolve niya na yung agad yung sa math. Ikaw magaling ka din sa math, kaya lang kailangan mo lang ng ano tawag Visual. doon? Visual, mami. Yes. Nakikita niya. Nakikita niya paano mo yun 1+1+2, ganyan-ganyan. Siya kasi sa mind. So parehas kayong magaling. Iba lang yung ways, di ba? So parang ganon. So, mm, at first talaga nakakadurog ng puso. It's very, very sad. Lalo na kung tatlo yung anak mong may ganon. Nasa spectrum. Pero titingnan pa rin natin siya as a blessing kasi hindi naman lang sila yung natututo sa journey, pati yung parent, nagiging strong, nagiging resilient, kumbaga nakakagawa ng paraan, nagiging matured yung nanay. Totoo, ma'am. Kumbaga hindi lang sila yung nabago, pati ikaw. Most especially nowadays, I encourage ng mga parents and caregivers na magkaroon ng online therapy kasi yung participation ng caregiver and parents through the therapy online, malaking bagay yun.
Kasi yung katulad po sa inyo, katulad kay Pao, may activity, syempre i-assist nung nanay. Katulad ko nung time na nun, ano ba, hindi naman ako kasali. Bakit? Di ba? Ang unang pine-prepare ng teacher or ng therapist is yung parent. Kasi ikaw mag-guide kung paano mo i-handle yung bata. Eh kung nagwawala ka, kung, di Mainit ba, ulo mo. palit agad ang ulo mo, hindi mo siya ma-assist, walang mangyayari sa therapy. So dapat, kung yung ire-ready mo yung anak mo, ire-ready mo rin yung sarili mo, di ba? Parang ganun. So, yun ang isa sa mga natutunan. Actually, marami pa. Kulang nga yata yung oras natin. Totoo, mami. Pero alam niyo, isang nakita ko nga din, like, if I would summarize yung sinishare na nakikinig ako sa inyo, mami, is parang yung, para siyang nag-look forward ka or nag big jump forward ka kasi wala kang choice. Yeah. Single mom ka, tatlo sila, may need sila. So parang hindi mo sila trinato as iba. Tapos kung ano yung resources na meron ka, pinagkasya mo dun sa resources na meron ka. So parang kang nag-jump ng sobrang layong milya-milya para lang doon dahil ito yung realidad, ito yung buhay. Hindi mo naman sila pwedeng isiklude. Pero after that, yung isang nakita ko doon, mami, yung kung paano ka nag-adjust tsaka nag-adapt, mami, na 'di ba sabi, yung sinabi mo kanina, yung pinapaliwanag mo, naging strengths-based yung focus mo, mami. Tinitignan mo kung nasaan sila. Sobrang gaganda ng mga points mo kanina, mami, yung kung nasaan sila. So, meet your child where they are right now. Yeah. 'Di ba? Alam mo yung mga naalalaman mo na na below sila sa expected age development, sa mga milestones and blah blah blah. Alam mo na yun 'di ba? Pero saan ka magsisimula? Eh di kung nasan sila, anong level nila, ano yung need nila, ano yung interest nila, doon mo sila ini-meet, 'di ba? Tsaka na yung kasi nga sometimes hindi niya pa alam yung colors, hindi niya pa alam yung writing, pero mas marami pa ngang mas basic doon, yung connection muna, yung Yeah. feeling of safety, Yes. na kapag nagtuturuan kayo, they feel na open sila dun sa learning, dun sa tinuturo mo, yung connection, yung interaction. So yun nga, start dun sa level ng kid po natin. And ikaw din, yun, sa level mo, nang natututunan mo, nang nalalaman mo, na discover mo sa anak mo at sa sarili mo. Tapos after dun, mami, yun talaga yung nakita ko, di ba parang, ang dami nagtatanong paano mo na kakayanan, tatlo yan, tapos single mom ka, tapos wala ka naman na masasabi mong regular, stable na salaried work. Di naman ganun 'di ba? Na maaasahan mo. Pero paano mo siya naitatawid? Parang looking back at dun sa mga sinabi mo, mami, nakikita ko na you're taking it one day at a time. So, Yeah. kayo na yung nakikinig ako sa inyo. Parang nag-fast forward ka ng big jump to the reality. Tapos after nun, nagkaroon ka ng maraming mga small changes to make it as where you are. Paano si Kuya Paolo ngayon? Paano si Leo ngayon? Paano si Lucio ngayon? Kasi yun nga yung isang sobrang natuwa din ako when nag-return si Leo nung nag-resume tayo. Ang laki talaga nung progress niya, mami. And isipin mo na, tumakbo yung oras, siguro parang 2021, 2022 yata yun. So 2025 na nag-resume kayo, Yes. ang laki ng progress niya. So definitely kahit huminto ka sa akin, mami, nagpatuloy yung trabaho mo. May ginawa ka. Hindi ka tumanga, hindi kayong umanga na huminto kayo dun sa sessions with me. Pero yun talaga, nakita mo yung lahat ng efforts. Sobrang payoff talaga, mami. Kasi na-impress din po ako sa layo nung skills ni Leo na naalala ko dati nung Yes. sisimula tayo Yes. sa pandemic versus ngayon sa kung ano yung skills niya, kung paano siya mas mag-effort na mag-explain po. So, yun, nakakatuwa talaga, mami, yung story din po ninyo. Pero yun talaga, mami, din, yung mga sinabi mo, yung acceptance, yung acknowledging, magsa-start din talaga kasi sa yun eh. Yes. Tapos, Yes. 'di ba, parang minsan yun nga, parang hindi ka dapat kasi, pwedeng iyakan, pwede yung mga struggles natin, di ba? Pwedeng iyakan, pwedeng ma-down, pwedeng gusto mong mag-pause, magpahinga. Pero you will, get back up. Patuloy yung laban, di ba? Tatayo ka Yes. after mong Yes. makahinga, after mong makatulog, after mong maihagulgol yung mga iyak mo. Pero tuloy yung laban. Oo, yun yung, tapos nakakatuwa kasi, you're being used as an inspiration kasi sobrang sipag nito ni Mami. Lahat yata na makikita niya sa post ko, sinishare niya sa group niya. Teacher, na i-share ko na po yung ganito, yung ganyan. Kasi she knows how it feels na yun nga, yung
out of resources ka, gusto mo pero wala kang financial capacity to Yeah. do things. So, kitang-kita mo yung yung apoy ni Mami na mag-share sa ibang tao na, uy, baka naman may matutunan kayo dito, nood kayo kasi libre to, opportunity for you to Yes. know Yeah. better, to improve, 'di ba? Lalo na kung hindi pa nakakapag-therapy. So, nakikita ko, Mami, na yun nga, nagagamit din yung naging karanasan mo talaga for you to reach out to more people, 'di ba? Yung pagnanais mo talaga na mas marami pang parents yung mas maagang matuto, mas maagang ma-empower, mas maagang malaman na pwede silang mag-research, and then 'di ba, alamin nila kung okay ba 'yun, mag-work ba 'yun para sa family nila, sa child nila. So nakakatuwa, Mami. Sobrang natutuwa po ako na mag-meet tayo ulit. This year lang kasi 'yun, after a long time. Na mag-meet kami ni Mami at magkatagpo. Tapos yun nga, nung nag-start na yung page ko, sobrang yung support ni Mami. Sobrang thankful ko po talaga sa inyo. And then even for sharing your story po. Kasi nga hindi talaga madali, 'di ba, Mami? Hindi talaga madali. And isa po yun sa gusto kong i-encourage sa mga katulad ko na awesome mom na walang masama i-share kung anong istorya natin. Struggles natin actually. Kasi there are a lot of people that are willing to help in any way para sa kanila. At saka makikita mo yung support eh. We just have to face the reality na ito na talaga yon. And then there's no harm in trying kung nag-suggest sila. Wala namang masama eh kung susubukan natin. Baka kasi mag-click. Like yung sa mga ginagawa ko, isa lang nagte-therapy, si kuya lang muna kasi nga late na nga daw siya. So try ko dito, baka pwede. Eh nag-click. So next, di ba? Parang ganon. Kasi talagang problema namin mga magulang is yung finances eh. Kasi very expensive talaga. Daig mo pa nagpaaral ng ilang college. Kasi everyday yun eh. At least yung tuition fee na pag-iipunan, eh yung everyday therapy, saan ka kukuha, di ba? Mas maswerte pa nga yung generations ngayon kasi ang dami na talagang resources sa social media, andyan na siya eh. Hindi katulad ng mga panahon ko, nagre-research pa talaga ako sa library, sa libro, di ba? Nagpupunta pa ako sa mga teachers. And I also suggest when your kids are nasa school na, mag-open up ka rin sa teacher. 'Di ba yung tinatakil nga na ni Teacher Janine na IEP? Tama Apo. ba ako? 'Di Yes, ba? Mami. You have to communicate with the teacher na ito yung estado ng anak ko, ito yung kaya niyang gawin, ito muna siya, ano pwede nating gawin, 'di ba? And then that's the time na makakapag-plan yung teacher na sige, ito pala yung para sa kanya. Correct me if I'm wrong, teacher, 'di ba? Yes, Mami. Ganon ang setup ng IEP. Huwag tayong mahiya sa teacher na sasabihin nyo na ano, kasi natatakot ako basta makasaktan yung anak ko. Lagi natin thinking is, this is the reality. So let's allow them to um experience what is it talaga. Kasi iba yung nasa loob ng bahay, iba yung nasa labas, yung haharap na talaga sila. Kasi paano nga talaga sila matututo kung hindi nila na-experience yun, di ba? Like yung sa kanila, ngayon ko lang nalaman na visual learner pala sila, kaya pala ang galing-galing nila mag-memorize. Kasi yung Ah, nakikita nila sa YouTube, yung nakikita nila through online lesson, na-adapt kasi nga, may nakikita silang visual, may nakikita silang picture, ganyan. Kaya madali sila natututo. Eh kung mag-uusap lang kami ng ganito, wala silang nakikita, hindi nila ako naiintindihan. Kaya pala pag naninermon ako, sila yung usually sasagot yan, what do you mean, mga ganun. So, akala ko baka yung English ko lang hindi naintindihan. Yung pala, kailangan mo na example. So, parang ganun yeah. din. In reality, kailangan mo talaga silang i-expose. Kumbaga, matutunan kung anong meron and then i-ready. Kumbaga, as a parent, i-guide natin sila. O anak, nadapa ka. O kung nasaktan ka ba? Saan? Ganito. O gamutin natin. And then, go ahead ulit. Tuturuan mo silang maging resilient. Kasi lalo ngayon, ang hirap ng ng mundo ngayon. Like kay Kuya Pao, may pinagdadaanan, di ba? Mhm. 14 na siya. So, feeling niya pala hindi siya belong, 'di ba? Mhm. Tapos Totoo. may mga past experiences pa siya na nabubully siya. 1 year Yes, siya Mami. nabully sa school. Mhm. Mhm. So, mahirap para sa isang magulang mababalitaan mong ganun, binabatok-patukan yung anak mo, di ba? Tapos kung anong mga nasasabi, nagsisigawan, or recently, actually, si Lucio, nabully ng kaklase niya, umuwi siya dito. Ma, sinigawan ako ng kaklase ko. Ma, minumura ako ng kaklase ko, ganyan-ganyan. So, tuturuan natin sila paano i-handle yung mga ganong bagay kasi hindi laging nandun tayo to the rescue. Totoo, Yun Mami. ang, yun Mami, ang ito yung tinuturo. shinare niyo po, 'di ba? Sabi niyo, ito yung mga before pa.
kung Yes paano po, sila. ayan. Ganyan sila maglaro dati. Lahat ng pwede na akyatan, sasakyan. Ayan, sila Nasa yung mga checkpoint sa NLEX, nakatutok si Mark Salazar. Sabi nga ng mga pulis sa checkpoint sa NLEX, hanggang Takot may na ako sa matigas ang akin. ulo, umihirap ang trabaho nila. Dumadali naman Si Leo po yun, tapos si Lucio tong Yes. maliit. Opo. Ha? Tapos pag maglaro sila, makalat talaga. Binubuhos na. Time na nagtatanto mo siya. Kasi hindi pa siya nakakapag-usap ng sete. Galing siya, nawawala talaga siya, nananakit siya pag hindi mo siya hawakan ng ganyan. Opo, mami. Talagang yung frustrations, yung big frustrations nila. Ayan, yung makalat, sabi niya. Sobra. Yung hindi pa pwede yung kunyari, maglabibigyan mo muna isang box na, o kaya isang basket na, hindi. Pag nakita nila lahat ng laruan, kakalat nila lahat dyan. Totoo. Ganito yung way of playing nila, no, mami? Yes, opo. Tapos ipipila nila isa-isa. Yung sa Yung dami ng detail na laruan, nakikita kabisado ko. pa nila kung ano yung nawawala. Di ba? Parang Totoo. titingnan mo. Attention to detail talaga, mami. Yes. Mapufrustrate ka kasi makalat. 'Di ba? O baka mamaya madulas, baka madulas, monto, ganyan. Pero pag naglaro sila, makikita mo, very detailed sila. Kahit na napakaliit yan, alam nila kung ano yung nawawala. Tapos, na-explore nila yung laruan, yung kahit isang kotse lang yan, hanggat hindi nasisira yung mga parts, hindi nila yung tatantanan. Yung mga ganon. So, Oo, parang dinodiscover doon nila yung natin detail. titignan. Doon natin titignan yung mga anak natin, kaya nga awesome eh. Doon tayo sa awesome part para hindi tayo ma-depress, hindi tayo ma-frustrate doon sa kalagayan nila kasi wala naman na tayong magagawa. And in-explain din sa akin ng doctor na wala pa talagang known source kung saan galing yung autism. And wala ring pang proven na 100% treatment for their Combination cases. siya. Exactly, mami. Combination Yes. talaga. Kaya para hindi tayo ma-frustrate, doon tayo sa kung ano yung pwede nilang gawin para ma-amaze tayo. Like sa kanila, hindi ko rin naman alam na ito na pala yung mga achievements nila eh. Actually, pag summer nga, meron silang Arts in the City, umate silang mga workshop, marunong pala silang kumanta, marunong pala silang umarte. Diba? Parang kung hindi man kayo stage mom sa school, sa ibang extracurricular activities, doon na-excel yung, na-enhance yung talent and skills nila, di ba? O dito doon tayo magpaka-stage mom. Huwag tayong makipagbilangan ng medal sa school kasi ang dami nilang ka-competition. Like sa public, di ba? 30, 40 students, di ba? Matutuwa ka na lang pagka ano sila, and thankfully ayoko namang mag mag-post ng pero thankfully maganda ang academic nila kasi talaga kasama sila sa mga outstanding pupils, tapos kilala sila sa teacher, representative, especially si Kuya Pao. Nakakatuwa. Pero ibig sabihin, sabi ko nga sa kanila, bonus na lang sa akin yung mga medals. Ang importante is how are you being you? Hindi mo dapat itago yung sarili mo, hindi mo dapat ikahiya. Yung marunong ka makitungo sa ibang tao kahit ganyan ng disability mo o ganyan ng pagkatao mo. Condition. Yeah. 'Di ba? You know how to mingle with other people, you know how to defend yourself. Yung simpleng life skills lang and yung household chores sa bahay nagagawa nila kasi that's very basic. Doon lang muna tayo sa basic. Huwag na tayong munang lumagpas sa kung saan man ang gusto natin. Kasi gusto natin sila maging bombero someday, gusto natin. Pero hindi pa sila marunong, 'di ba? Hindi pa siya marunong magwalis, hindi pa siya marunong magluto, 'di ba? Mga ganong klaseng bagay. Kasi darating din tayo doon. And I believe every individual has their time to shine. Hindi man ngayon. Sabi nga ni Miss Candy Pangilinan, yung mga kasabayan ng anak ni Quentin, na anak niya si Quentin is ang daming medal binibilang. Siya perfect attendance, o 'di ba? Hindi siya nalilate, yung mga ganon. So, I mean, it's time to shine. O ngayon, kumusta na si Quentin, di ba? Very successful na rin siya. Totoo. Nakakapag-work na Totoo. siya. So, hindi mo akakalain. It's not the age eh. Kahit may delay siya, pero na-reach pa rin niya. Di ba? Hindi mo rin nakakalain na ganun. So, as a parent, and sana makatulong, ba, maiabot sa atin na nandyan na yan. Let's accept the reality. This is it. Doon na lang tayo mag-focus sa pwede pang gawin ng ating mga anak. And in the long run, ang fear talaga ng mga magulang is paano sila kung wala tayo. Pero mas matakot tayo kung wala tayong ginawa, tapos mawawala tayo. Totoo, mami. Yung action, totoo po.
Nakakatuwa. Akalain mo ba, Mami, nakaka 1 hour na tayo halos from the time that we started, di ba? Parang ganun-ganun lang talaga yung oras. Pero ang dami niyo pong naibahagi. Sobrang thankful po ako sa pagpayag po ninyo and sa pag-share po na ma-meet po natin yung Awesome Brothers po. Tapos yun nga, tama po kayo, Mami, talaga yung parang just do diligently yung work mo ngayon, di ba? Tapos maging patient ka kasi aanihin mo din yung tinatrabaho Yes. mo ngayon. Totoo, katulad nga po ng kayo po, 'di ba? From the time na nag-stop kayo sa akin, pero hindi kayo tumigil, Mami. Kung ano-anong pinaggagawa nyo, kung naging resourceful kayo. Tapos pag-meet natin ngayon, wow! So, impressed pa ako na eto na si Leo ngayon from the time na nag-stop siya. So, dire-diretso pa rin talaga, Mami. Hindi talaga kayo nagkulang saka nagpabaya. Napaka-resourceful nyo din po talaga. So, sobrang thankful po. Sabi po ni Miss Kate Reyes, appreciate their own progress, avoid comparison, and be grateful sa progress din ng iba. Totoo po yun, ano. Tsaka yun nga din yung, alam niyo, kaya nilagay ko nga po yun dun sa, top 4 lessons na in 4 decades ko, na comparison is the thief of joy. Kasi sometimes, may sarili kang achievement sa bakod mo, sa buhay mo, sa mga anak mo, sa trabaho mo. Pero dahil nakatingin ka sa achievement ng iba, Yes. nawawala yung saya mo na hindi mo Mm-mm. nakita na eto na yung na-achieve mo. Dati hindi mo nagagawa to. Dati ganito lang sila. Tapos eto na yung mga nasasabi nila. Yun po talaga, yung ability ng pagkakumpara na nawawala, na nakuha sa yung joy, yung kasiyahan na meron ka naman talaga. Nakakalimutan mo siya na na blind ka dun sa pagtingin sa iba, sa pag-chase ng mga iba na gusto mo yung meron sa iba. Nakakalimutan mo na dun sa sarili mong bakod, ang dami mo rin blessings talaga and yung contentment mo talaga. Yun nga, yung ikaw talaga yung magsiset mo sa sarili mo na maging happy ka dun sa mga kahit maliit-maliit na Lit na na bagay. Yes. yes, na bagay na milestones or na changes yung nangyayari. So, sobrang thankful po. Sabi ni Miss Kate, tingnan natin yung what they can do and explore yung strength. Totoo po, agree po ako sa inyo. So, nagpapasalamat po ako and this episode, dun sa mga late na naka-join or gusto pong balikan, this will be uploaded po sa Miss Joy SP YouTube channel. So, lahat po ng mga previous episodes po natin ay mababalikan po natin doon. Kahit yung kay Miss Judy last Sunday, mababalikan niyo po yun. Napakaganda rin po nung topic tsaka discussion Yes. talaga. Tsaka nakakatuwa yung kay Miss Judy. Shout out Miss Judy kasi real life yun. Yung pinakita niya sa atin, yung diniscuss niya sa atin, yun talaga yung sistemang ginagawa niya dun sa Yes. Batangas. Kung nasaan siya nagtatrabaho, yun yung effective na ginagawa niya. Tapos talagang binubuhos niya yung skills, yung time, yung efforts, yung knowledge niya para talaga mas mapagbuti yung mga susunod na generation na magbe-benefit dun sa ganong klase ng sistema, yung sa inclusion. So, nakakatawa po talaga. Tomorrow po, we would like to invite you kasi napakaganda rin po ng topic dahil October, ang dami, pinost ko din yan nung start ng October, ang daming awareness month for October pala. Sobrang dami, kaya ginawa ko talaga isa-isa yan na magkakasama na sila dyan. Hindi lang dyslexia o ADHD, Yes. di ba? Plus yun nga, EAC Awareness Month or Augmentative Alternative Communication Month. So tomorrow po, samahan niyo po kami sa Facebook Live din, 5 p.m. Sunday po with our guest po, Miss Eileen Chesa. I-share ko na pala yung page para mas may visual support din tayo. Ayan. So for today, ito po mababalikan niyo po yung episode natin today. Yung ngayon po na natapos, our awesome brothers. Thank you kay Kuya Paulo, Leo, and Lucio, and Ate Sue or Mami Merlinda po. And tomorrow, eto nga po yon, join us to learn more with Miss Eileen Atienza. Isa po siya sa first Filipinos po na nag-take ng certification to be an AAC certified SLP sa Pilipinas. Isa po siya sa mga early batches po na nakatapos noon. So maganda po at marami tayong matututunan talaga sa kanya. How we can start our AAC po sa bahay, sa school po, how we can encourage that. And ayan, sa page ko po, I'm still opening slots for the month of November. So kung gusto niyo po mag-inquire po kayo, kung may slots and ma-accommodate. Medyo mabagal lang po ako sumagot kasi recovering pa ako sa sakit tsaka sa trabaho. Pero sasagot din po ako. Konting pasensya lang po. And also, you can follow me on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok po.
And gusto ko pong i-announce na after after today's awesome segment, yung first ever po na adult guest natin for the month of November. Ito po yung closing. November po kasi yung last na mga FB Live episodes. So, sa Autistic Mind po, will meet my first adult guest, which is si Juan Alfonso Dacumos po. Si Japons po, as you all know, yung nakagraduate po ng cum laude, kung hindi ako nagkakamali, sa na Lasal. Pero napaka-grabe po yung first meeting pa lang namin, dami ko nang natutunan sa kanya. So, hope you can join us po. Ipopost ko po yung ito sa page din, pero sobrang excited ko po na ma-share po yan sa inyo. So, hopefully you can join us for tomorrow po with Teacher Eileen po. Mami, may any last words that you would like to share to our audience and guest po? Bago ako any last word, I would like to thank kayo po personally. As in, yung journey natin, even if short period of time, ina-acknowledge ko yung effort ng mga teachers, therapists, doctors, and friends, especially relatives, di ba? Yung mga nakasupport sa atin, malaking bagay yun eh. Kasi kung hindi man tayo vocally kapag open up, yung support nila, moral support, yun lang na sinisin lang tayo, kinukumusta, malaking bagay. At saka yung nag-e-exert talaga ng effort para matulungan yung mga anak natin na mag-progress, mag-try para dun sa ginagawa nila. Dapat din natin i-acknowledge yung effort ng mga nakapaligid sa atin, yung mga tao nakapaligid sa atin. And sa mga kaosang parents, yun yung favorite dialogue ko lagi. From my friend actually, sinabihan niya ako noon na lagi ko na itong naalala is, pwedeng mapagod, bawal sumuko. We have to Opo. take time to rest. 'Di ba? Sabi niyo nga po kanina, umiyak ka. Nandun na yun eh. And then, after nun, huwag na tayong umiyak ng umiyak. Gawa tayo ng something not for us, but for them. Kasi, yung prize nun eh, 'di ba? Little achievement. Ano na yun sa atin? Big achievement na yun sa atin. Saka, yung fear, yung lagi nating iisipin na yung fear natin na paano na sila kung wala tayo. Mas matakot tayo kung wala tayong ginawa para sa kanila. Totoo. Thank you so much, Kuya Paulo. Thank you. Thank you, Leo. Thank you, Lucio. Thank you, Mami, Merlinda, Thank you Ate so much, Supo. Follow niyo teacher. po siya, tsaka kung within Valenzuela area si Mami. So, ang ganda po ng Opo. mga cakes niya. I-check out niyo I po ang thank page you. niya, sa Ate Supo. And, yun, thank you so much. I'll see Message you nyo lang again po tomorrow. ako. Yes, Mami. I'll see you again tomorrow po. Salamat po sa nag-join. So, Thank you po. i-upload ko po agad God bless. ito. Thank you, God bless po. everyone. Bye-bye po. Good night. Bye.